Mga ahensya ng pamahalaan naka-alerto hindi lang sa pananalasa ng Bagyong Nika kundi kahit sa dalawa pang bagyo na papasok ng Philippine Area of Responsibility. DSWD tiniyak ng mas mabilis pang paghahatid ng karagdagang tulong sa mga apektadong lugar. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Nakabantay na rin ang gobyerno sa iba pang mga bagyo na papasok sa bansa. Bukod sa Bagyong Nika, inaasahan din na magiging epekto ng Bagyong Ophel at Pepito ngayong linggo. Pinaghahandaan pa ang posibleng landslides dahil maaari maging saturated na ang lupa bunsod ng tuloy-tuloy na ulan. Between November 11 and November 17, we will have 3 typhoons entering the Philippines, all in the same path. So between Marcy and Pepito, that makes it 4 typhoons in 10 days, following the same trajectory. Kaugnay nito, ipinag-utos na ang mandatory evacuation sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo, lalo na sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera, kung saan may 2,500 barangay na mataas ang tsansa ng pagbaha at pagguho ng lupa. Kailangan naman dito ang koordinasyon ng publiko. We are prepared on the ground as far as national agencies and first responders are concerned, but it's a matter of cooperation ng mga population natin na pag sabing evacuation, seryosohin natin ito. Makikipag-ugnayan naman ang Department of Health sa mga LGU para sa paglilikas sa mga high-risk na pasyente. Kabilang dito ang mga nasa ikatlong trimester ng pagbubuntis, lactating mother, bata, matatanda, persons with disability at may iba pang karamdaman. Nasa maayos ang mga kondisyon ng mga ospital sa kabila ng mga bagyo, pagtitiyak ng DOH. Kahit po may mga iba po na nagkaroon ng mga some damages nung typhoon Christine, sa mga nauna, naremedyohan naman po mga yon. Kaya ho, lahat po functional and may mga naka-standby po na mga generators to make sure na there is the continuity of services. Patuloy din ang pagpapakalat ng relief items ng DSWD sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo, kung saan higit 227,000 ng family food packs ang preposition sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Cordillera. Dahil nga po, may mga nakapreposition na tayo ng mga goods dyan sa mga lugar na inaasahan natin na maapektuhan itong si Bagyong Nika, aasahan po natin na madali po tayo makakapagpahatid ng augmentation support sa mga local government units. Samantala, dahil sa Bagyong Marce, may isa na ang naiulat na namatay. Higit 16 million pesos naman ang pinsala sa agrikultura, habang 25.3 million pesos sa infrastruktura. Patrick De Jesus, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.